Ang isang pamilya ay binubuo ng ama, ina at mga anak. Ano nga ba ang tungkulin ng mga ito? Ang ama raw ay ang haligi ng tahanan. Siya ang nagbibigay ng mga pangangailangan ng pamilya, habang ang ina naman ay ang ilaw ng tahanan. Siya ang nag-aalaga sa mga bata. Ano naman ang tungkulin nating mga anak? Ang tungkulin daw natin ay ang tumulong sa tahanan at sa mga gawaing bahay. Tungkulin rin daw natin ang mag-aral ng mabuti upang sa gayon sa ating pagtanda ay makakatulong tayo sa ating mga magulang. Ako, bilang panganay na anak ng aking mga magulang, tungkulin ko na alagaan ang aking mga kapatid at panatiliin ang bahay sa ang kalinisan ng aming tahanan. Ginagawa ko naman ang aking responsibilidad na mag-aral ng mabuti. Ngunit isang araw, ako ay nahikayat ng aking kaibigan na sumali sa isang larong tinatawag na volleyball. Nakahiligan ko ang paglalaro nito. Nagpaalam ako sa aking mga magulang na kung pwede ay ako ay sasali bilang isang manlalaro ng aming paaralan. Natuwa sila sa aking balitang idinala. Pinayagan nila ako na makapaglaro. Ako ay nasanay at nahilig sa paglalaro nito. Sa umaga ay pumapasok ako upang mag-aral, sa hapon naman ay ako ay nag-eensayo, at sa gabi ay naglalaro. Nagpatuloy ang aking buhay sa ganitong pamamaraan. Nakalimutan ko na ang mga responsibilidad ko sa aming tahanan. Hindi na ako tumutulong sa gawaing bahay at hindi ko na rin inaalagaan ng aking mga kapatid. Umaabot pa sa punto na umaga na ako kung umuwi nang galing sa paglalaro ng volleyball. Kung saan-saang lugar ako nakakarating, mula sa Dasma, Binyan, Carmona, San Pedro at ang pinakamalayo ay sa Quezon. Nakalimutan ko na ang mga tungkulin ko sa aking mga magulang. At hanggang sa nagalit na ang aking ama. Sinabihan niya ako na wala na raw direksyon ang aking buhay. Pinalayas niya ako sa aming tahanan at sinabi niyang manatili muna ako sa tahanan ng aking tiya. Noong mga panahong iyon ay hindi nila ako sinusuportahan. Umaasa lamang ako sa bigay ng aking tiya. Dito ko naunawaan na mali na pala ang aking ginagawa. Dahil sa tuwing pinagsasabihan nila ako at pinupuna ang aking mga mali, sumasama ang loob ko at iniisip ko na hindi na nila ako mahal. Doon ko napatunayan na mahal talaga ako ng mga magulang ko. Kaya nila ako pinapagalitan at pinagsasabihan dahil gusto lamang nila ang mabuti para sa akin. Wala nga namang magulang na gustong mapasama o mapariwara ang kanilang mga anak. Dito ko nabigyan ng halaga ang aking mga magulang. Dito ko napatunayan na ang isang bata ay mahal ng kanyang mga magulang. Lahat sila ay gustong mapabuti ang kanilang mga anak. Walang magulang na gustong mapasama ang kanilang mga anak. Gusto lamang nila na maabot ko ang aking mga pangarap, kung kaya't pinagsasabihan nila ako na bigyang direksyon ang aking buhay. Simula nito, nabigyan ko na ng halaga ang aking mga magulang. Bumalik ako sa aming tahanan. Sinimulan ang bagong buhay na kung saan balanse ang lahat. Balanse ang oras sa pamilya, balanse ang oras sa pag-aaral, at balanse rin ang mga gawain pa na gusto ko pang gawin. Tayo ay mga anak ng ating mga magulang. Hindi man nila hinihingi ang kapalit sa paggawa ng mga responsibilidad nila sa atin, pero kailangan nating maibalik ang kagandahang loob na binigay nila sa atin. Magiging masaya lamang ang ating mga magulang kung tayo ay lalaking edukado, matapat, at maalalahanin sa ating mga kapwa. Ang kanilang ligaya ay manggagaling sa atin, na kung tayo ay tatanggapin ng ating lipunan na makapagbibigay unlad sa ating bayan. Maraming salamat.